Dali po ta magsuguno akong hiyo ng tanan sa pagpanindog, and then let's roam around and atong lamanuhon ang ato mga igsoon nga maulan nato makita sa tibuok simana. Come on, come on, come on. Hallelujah. Undang adili nimo malamano ang tanan. We would like also to acknowledge the presence of Pastor Ayan De Leon is with us this morning. Pastor, thank you for coming. Hallelujah. Praise the Lord. Nalipad ni aga. And isa may mga bisita diri karon na ba? Amen. Oh. Atong challenge ada si Mana is magdala gyud daw bisita. Amen. Magdala tag bisita because now our visitors are actually the answers of our prayers for those empty seats. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Warmer, warmer. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Inang nga murag. Nakita na yun ang himaya sa Ginoo nimo. Hallelujah. Nisamot kang kasinaw. Ang ulo eh. Ang ulo ko na sinaw. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, no? Keep shining for the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa kahilingan na ihatag na nato this morning. Hallelujah. Praise the Lord. Woo. Once again, mayong buntag natong tanan. Okay? Let us settle down. Mayong kayo ang Ginoo nato, no? Hallelujah. Huwag palang gutay oras ba nga gisunod din sa adya. Murag maghapon siguro tagdayeg sige pa ko. Amen. Matungod ginaamli tayo oras lagi. Muna we stick to the time. Hallelujah. Kaya basta niya o technical ta, no? Pasalamat po ta sa kanunay, especially no sa administration sa adya nga padayon sila nga nag-allow na to every Sunday. Hallelujah. Paggamit ang nila ng ilahang function hall. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Nice kayo na itong lugar. Amen. Muna, hindi tangay mauwaw, hindi tar sa ban. Pamidaghang mga bakanti nga bangko, ilihan sige. Lord, one of these days. Ilihan sige na mga anti-seats. Come on, come on. Ilihan. Lord, hallelujah. Lord, fill empty chairs with souls. Amen. Ano man, natungkol, mapuno na ni. Batik na. Kibalo na mag-asa na yun. Amen. Hallelujah. Ako excited kay na ba? Hallelujah. Praise the Lord. So, salamat sa Ginoo. Andam na bata sa pulong sa Ginoo? Amen? Amen ba? Inang katapat pag andam na? Dapat prepare ta kanunay sa pagpaginaw sa pulong sa Ginoo. Let's bow our head, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this brand new day. Once again, O Lord, we humbly come as your people. Lord God, wala gyud mi Ginoo, mahimo kung wala ikaw. Sa Ginoong Dios, among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong, tudloi ang matag sa kanamo. Let your Holy Spirit, Lord God, illumine our mind, Lord. We'll be able to understand your will, your perfect will, Ginoo, para sa among matag sa mga kinabuhi. Lord, salamat kay Ginoo that your presence is always there. And help us always, Lord God, to stay in your presence and make the most out of the abundance of your presence, Lord God, in our lives. I pray, Father, that we may grow in our walk, in our knowledge, and in the favor, not just in men, Lord God, but before you, Lord. I pray, Lord God, that the presence, Lord God, of you, Lord God, in our lives will bring us closer, deeper,
intimate, Lord God, with you. We commit to you our time, Lord God, the remaining hour that we're going to, Lord God, to be here. Just stay with us, Lord, and touch everyone's lives. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tupakpakan na itong buhay ng Diyos. Alright, continue ta sa atong team, Abiding in Christ. Diha punta. No, Abiding in Christ. Last Wednesday, maugyapon na ako ang topic, maugyapon na itong gisgutan. But last Wednesday, mo ang practical, no? How to abide in the presence of the Lord. Nagisgot mi dito kung saan na ito pag-abide sa presence ni Lord. Last time, if you can recall, nagisgot ako kung sa'y naa sa presensya sa Ginoo. Di ba? Kung sa'y naa. Same thing, let me continue the topic this morning regarding the presence of the Lord in our lives. Hallelujah. Let us all read the scriptures. John chapter 14. John chapter 15 verse 4. Ready? 1, 2, 3, go! Remain in me as I also in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Diba? Gibalik-balik yun ang word, diha, ma-remain. Another translation, abide. Hallelujah. What it means to abide? Continue. Abide means, hello, maunin ko ito sabot, the ability to stay in the presence. Kisa ka presence? Presence ni Lord, no? Ito sabot anak to stay. No? In order for us to be in one with the Lord. Muna ito disgutan last time. No? Muna na alignment, no? Na blessing, and at the same time, dunay clarity. Muna ito disgutan, no? Ang sabi una, alignment. Ikaduha, blessings. No? The bounty of the Lord, the bountiful plan of God for your life. And lastly, is our clarity. Kung nakagani clarity, makapadayon kita. Amen. Nakita kayo na to sa unahan, ang unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hello, maghimo kita manang pusol, pero wala gani no na. Hello, it hinders our walk, no? Our commitment to the Lord every single day. Hallelujah. Let me say this again, what Pastor Joel has said. Our greatest responsibility being a disciple of Christ is to remain in Christ. Amen. Magpabilin ta diha kang Kristo. Hinay mo katapa, disciple ka? Hello, hinay na pangutana, disciple ba ka? Disciple ka o believer lang ka? Kung saan magyug ka? Kung believer ka, kung pasabot ka, pwede pa kang mausap. No, pero kung disciple ka, you have already chosen to follow God. And number one responsibility of a disciple is to stay in the presence of the Lord. No? To be in the presence of the Lord. Linger. What do you mean by linger? Ano sabi linger? Ako nakita dito sa Mirayang Dictionary, siya dito, to move or act slowly. Ako na lang ipunan, to wait patiently. Gisod niya kung ano last time. No? Kung saan na siya, to move or act slowly. Ayaw pagdali. Usahay magdali. Puro tagras adya ba? Lami kung na kayo stay sa presence, pero tungkol kay time naman. Di ba no? Nagsabi mo man lang ito ba sa langit na lang tawag tiwas. Amen, sakto? Hallelujah. But if we have the opportunity to stay longer, say it will be longer. If we have the opportunity to stay longer in the presence of the Lord, then let it be. Amen. Hello? Spend time with God. Spend your best time with the Lord. Not your worst time. Sabi mo, we stay in the presence of God during our worst time. Di ba? Bigyan ito, kita, ayoy. Pero sa mga panahon ganun nga, okay kita, wakay kay tayo ni Lord. Di ba? Hello? Huwag tinig usahay mo, ganahan sa Lord, padalaan na karoon na yung mga challenges. Kabantay mo? Kaya naman sa mga challenges, mas laro kayo Ginoo. Mas madumog na ito, kanunay siya ba? No? Kaya sa mga panahon sa abundansya ta. Hello?
Ganong importante man siya mga igsoon? To stay in the presence of the Lord. To stay longer in the presence of God. King David, no, mag-isgo ta sa kinabuhi karon ni David ha. Okay? Mag-isgo ta sa iyang kinabuhi. King David was able to develop the ability to stay longer and linger in the presence of God. Why is it so important? Ganong importante man siya kayo. Let's all read 1, 2, 3, go. Because he who stay in the presence of God is able to stand in the pressures of life. Daghana to, we fall during those times, especially with trials, di ba? With temptations, no? With all sorts of negativity in this life to come because we're not able to stay in the presence of the Lord. Wala yung kayo tamo puyo dito sa presensya sa Ginoo. And so, pag-abot sa mga pressure sa ato ang kinabuhi, instead of standing still, instead of, di ba, being in the presence of God always, we fall. When we fall, we fail. Are you with me? Are you listening? Importante kayo mga igsoon. Ano naman? Kisa may gusto lang ito umarog sa mga pressures in life. Hello? Masalamat ka karon kung wala kay pressure, pero I tell you, there are many to come. The word of the Lord says, yung ginasya klara kayo, in this world, there are many troubles. Amen? But take heart. Take heart. Hindi mo katapan, ay kabalaka. Ayaw kabalaka. Ano naman? He overcome. And with, no? And with Him, we are overcomers. Amen. Amen ba? Amen. Tupat pa ka na itong buhay ni Diyos. With Him, we are overcomers. Diba? If we are not staying in the presence of God, then we cannot stand in, no? In the pressures of life. Mo kinitinoon. Maglisod ta. And one of the example this morning is, di man ta mulay. Sakit kayo ba? Sakitan mangganitan, mawatay apil nila. Sana lang yung kahakapitan nila. Di ba? Saan lang kahapog siya may leader na to? Kanya mo manibali siya. Kigets mo sa one point? Alam ko mag-mention? Imagine, he's a general. Diba? Hindi mo katapat, ayaw bali ha. Ayaw yung bali. Ha? Ayaw yung sulod sa mga hollow block. Hollow block. Diba? Imagine na ako. Ano lang kung linger. Kung lamig. Diba? Hello? David. In Psalm 91 verse 1. Sige. Let's all read. 1, 2, 3, go. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him I will trust. He who dwells in the secret dwells. Can you imagine? David made the Lord his dwelling. Hello? He dwelled. Dito nagpuyok si David sa presence ni Lord. How come? Yung sa tani. No? Burag, kung may matanawin ba, burag metaphoric kayo, no? So, this is something that implies, implying that we can really make the Lord our safe place. Hello? Yung sa din, He who dwells in the secret place of the Most High. Ako na basamo na, in Bisaya, siya nga magdangop sa labing gamhanan. Siya nga magdangop sa labing gamhanan ang magpabiling ubos. Magpabiling, say it with me. Magpabiling. Di ba no? Magpabiling. Di ba?
magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Mabasa din nato ni kanunay ako, mas strengthen ko kanunay. Kabasa ko aning Psalm chapter 23. Di ba no? Ubos sa pagbantay sa labing gamahanan. Kisa na bantay nimo? Kisa na bantay gani? Grabe. Yung sahay, riputon pa nato si Lord. Siya mo nagbantay nato. Labing gamahanan mo nagbantay nimo. What if kung nagsuldo kag security guard nimo? Sige, pagsuldo ko ng butler, bubantay nimo. Kasuldo ka nila. Butler nimo, di na mo sagang. So, unsay mga wala, nakita. Pero ang Ginoo nakasagang kanunay para nimo. Amen. Gabantay siya kanunay nimo. No? Safe place. Nice safe place ang ato ang kinabuhi sa dangaata sa presensya sa Ginoo. Amen. Amen ba? David made the Lord his dwelling. His God is his safe place. Di ba? Saan mo ko na itong safe place? Nasa atong balay. Pero ang ato dahil, no? Lugar na kapahulayan, lugar na ato ang, di ba? Kadampan o gilain ang Ginoo radyo. Amen. Siya ang wala ilain pa. Amen. Amen ba? Amen. Pagpapakan. Kaya si pagpapakan sa Ginoo. Hallelujah. Come on. Praise the Lord. That's why David was so confident in the face of his enemy. Hello? Never once in a time, no? In the life of David that he retaliated before his enemy. Never. Mami, so sa niya, mabasa bitaw ko the time he fought Goliath. Before the fight started, iba lang mo sa ibuha, giklaro gid niya mayo. Mura pagpila may pusta gidani. Mutana gid siya sa mga sundalo mo na dito. Kung sa niya ihatag sa hari kung mapildi na siya. Kung kisa makapildi na niya, sa niya ihatag. Nasuko na noon ang iyahang igsuot nga si Eliab niya. Diba? Ikaw ha? Kaila dyan ko mo. Dautan ka ng pagkatao. Niyari na ka rin para matanaw. Pero niya dito, nangita. Nangutana niya siya magiklaro magiging niya ako. Bigigin. Diba? So confident. Dunay kumpiyansa. Even in the face of the giants. Even in the face of the enemies. Makakumpiyansa ta. Dili tungod kay kita ni. Kung dili tungod kay ang Dios kuyog nato. Amen. Amen. Shama. Lisgot ihapon ta ni. Last Sunday. Shama. Uyaw kayo no? Shama bahalag siya na lang usa. Nanaga na niya mga kauban. Pero siya nagigyapan siya. Diba? Ang iyang kahisog, wala magagikan siya ang abilidad. Wala gani magagikan siya ang armas. Imagine ako nung iyang bit-bit alho lang. Di ba na? Kung saan mo na niya, pamunala na lang niya yung kontra, pero mga ginahita mo. No? Alho versus espada. Huwag kay labot na sa mga udyo nga gidala sa iyang mga kawan. But can you imagine? Kung sa kanit, di mo dito sa pulong sa Ginoo, the Lord brought the victory that day. Ang Diyos mo naghatag o kadahugan. Amen. Amen ba? Amen. Siya ang naghatag o kadahugan. Diba? Ang ato ragid. Baraw ragid ta. Asa gid ng baraw? Sa presensya sa Ginoo. Amen. Standing in the presence of God. Hallelujah. Siya ang nagdamok sa labing gamhanan. Magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. No? Labing halang doon na rin muna. Labing gamhanan ng sunod. Pagbantay sa labing gamhanan. Wow. So confident. He smiled in the days of trouble. Muna kanyawa, maglibog na kita na to. Natay problema, dagko kita ngisi. Libog ba? So, yung tawahan na padalhan ako ang problema. Magising man ang gihapon. Di ba? Wala kita, wala yung mga problema. Pero dito, dala-dala. Amen? Dili sa inyo yung wakta, debate o kabalaka. Naagin siya kanunay.
Hello? Courage is not the absence of fear, but how to overcome that fear within you. Amen. Ngunit tinutod, and we overcome fear with the Lord by His presence. Atong gidaog kini mga pressure sa kinabuhi. Di ba? Pinagi sa ganahanan, ngalan o presensya sa itong buhay ng Diyos. Kung saan may mahitabo sa diyang nata sa presence ni Lord, tulo lang kabutang ko akong isbutan gihapon this morning. Tulo lang gihapon. Number 1, kung saan day buhaton sa Ginoo sa dihang nakasiyahang presence. Number 1, let's all read 1, 2, 3, go. Formatting. Don't you know that the presence of the Lord is removing unnecessaries and restoring the essence in your life? This is something that the Lord does when we are in the presence of the Lord. Magisgot mo kutag formatting ba, murag. Magisgot tayo kag computer, ano sa to? Murag karini sa mga computer illiterate. Illiterate naman. Diba? Kailangan kayo si Brother Ferd. Sa ganyan magisgot tag formatting, removing unnecessaries and restoring the essence. I-restore kung sa original. Hello? Diba? Gi-remove ang dili angayan, gi-remove ang mga virus, gi-remove ang mga flaws, gi-remove ang mga tawag ganit kanang no? Nausap ang format kay para naman ma-restore ang essence. Diba? Mauni dala sa presensya sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. When we are in the presence of the Lord, naon sa may magpasabot na sa Brainly, muna akong nabasa sa meaning, sa brainly.com. And ganahan ko sa iyang meaning, bisa dito, formatting refers to the process of organizing, structuring, and styling text, data, or documents. Bisa dito, to enhance clearly. Say it with me, enhance. To enhance. Diba? The process of organizing, diba? To enhance clarity, readability, and presentation. Usahay, kinahanglan tangtangon sa ato ang kinabuhi, ang dili maayo. What's the purpose? So that ma-enhance ang atong kinabuhi. Mas mo-improve pa. Kung ikaw, computer ka, o niya man nagkaluya ka, kung saan may kinahanglan mo, reformat. Debug. Amen. Kuhaon ang mga dili maayo. Unya pulihan o maayo. Nga naman, para maka-function ka sa unsay angayan para nimo. Amen. Usahay man gud naata ginabutan, naata ginapasulod sa ato ang kinabuhi. Nga usahay dili angayan sa ato. Bakura man gyud ni kay ato laptop bako mo gud ni. Nya dugay na mong sambay dito, doon na kami nagdungan nga nipalit. Hindi mo siya, ganun wala man na mo install yung software sa kuha. Sa iya ka na ginaan. Kiba mo sa tubag sa technician? Kaya siya ma'am, dili pwede. Kaya kung ako ibutang sa imong laptop, ang imong laptop, sana, muhinay. Muhinay siya. Pero, muhinay, bukasabot dili compatible. Usay natin ipasulog sa ato ang kinabuhi. Nga dili untaan na yan. Pero ipasulog na to. Munang, imbis na mutulin ka. Hello? Oo. Loading na naman kayo ka. Diba? Sige mo lang tuyo nung diha. Hantod karon wala pa kagawas. Nga naman, wala pa man matangita. Ngayon katapat ipatangtang lagi. Ha? Ipa-delete na lagi na? Hindi mo katapat, ipa-delete na, oy! Huwag ka kabantay, nagtuyog-tuyog ka. Pa-delete na lagi. Lubatan ko ito, gigalo. Kung nagsiki naman ni tuyog-tuyog, ay, bago para ba ni? Diyos, mana pa ang tao ni Lord, ang tao ni Jesus name. Sa ako lang i-restart, then okay na siya. Imagine, kung sa may tuyo sa Ginoo, ganun, inana man iyang buhaton, ganun, kinahanglan mang i-remove so that you can be restored to the original
function. Ano? Nindot kayo ang life class. Ano? Life class lagi namin is week 8 karon. Di ba? You know what? Tinuod gini siya. Our understanding with God affects our approach with God. Sabi mong amahan na to siya. Pero tungod kay affected man ta sa amahan, mga amahan nga nagpalibot nato. Basa din ako ni sa book ni Jim Baker na Across chapter 3 niya. Okay? Niyahang book nga Heaven Invades, How Heaven Invades Your Finances. Si Jim Baker, known ni siya as prosperity preacher. The brand is as prosperity. Pero yan resulting ito, don't you know that whatever belongs to the Father belongs to you. O sa hindi ka kasabot ani ba? Hindi ka kasabot ani nga realidad. Kaya nga naman, sa atong balay, ang papa na. Sakto? Hinaptan din mo kang papa, gubot na. Tinuod na, sakto? Tinuod dili. Mauna si usay affected that atong pagtanaw sa atong amahan, murag pagtanaw na to sa amahan sa atong mga amahan sa yuta. Kabantay mo? Pero dili imong anak ang Ginoo. Amen. Sa ganito atong verse, ibasa kahapon ni. Malimot ko, kasi na kayo doon ninyo. The verse, Romans. Kasi Romans to. Diba? When God adopted you, you became sons of God. 8:15. Ato ko na basahon din. Sige, can you flash the verse? Para maglaro na to. Usay affected ta sa atong ang pagsabot sa atong amahan. Nga dili man na mao ang klase nga amahan nga tuwa sa langit. Are you with me? This is the time that we debug those things in our lives. Tantanga na siya na klase nga pagtuo. Kay dili na mao ang klase nga Ginoo nga imong gialagaran. O yung sabi, the spirit you receive does not make you slave so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption. Say it with me, adoption. You belong to the family of God. Adoption to sonship. Ikaw makatapad, anak lagi ka sa Ginoo. Di lagi ka pinaangkan. Di ka anak sa pinaangkan. Di ba? And by Him we cry, Abba, Father. Imagine, we cry, Abba, Father, the sweetest call. No? Ascribe to a father to call him Abba. Amen. Next. Continue. 16. You read? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Continue. Last verse. Verse 17. You say, now if you are children, then we are ears. Say with me, ears. Kung saan mo na mahimong ears? Manununod. Buot pasabot ng iya imo. Amen. Amen ba? Kaya sa lisod ka na ang sabton. Ulan, most of us, live in need rather than in abundance. Kaya naman, limit ba kung atong pangayo? We ask because God is the God of abundance. He is our Father. Sa limit atong pangayo, Lord, kung sila na, okay na kayo. Diba? Are you with me? It's time to debug. It's time to remove. It's time to delete this kind of thinking, brothers and sisters. You are a son of God. And so therefore, approach God with confidence. Amen! Naatay kumpiyansa, naatay pagsalit, na kung sa itong pangayon sa amahan, iyan ihatag, pinagi nagskala ni Jesus. Amen. Gibalik-balik yun sa Bible ba? Gibalik-balik yun ni Jesus yung teaching. Pero say, di mo sit-in na to. Ano man? Andan pumunta ni Papa doon, iyan na. Iyan ginagting. Dili diyan. Dihang kang Kristo, sa dihang mahimo kang anak sa Diyos, kung sa iya sa Diyos mo. You become heirs of the Lord. Amen? Amen? Amen ba? Hallelujah. God removes, Ingon rin. Let me continue. God removes
our flaws and restore our identity. Gikuha sa Ginoo ang dili maayo sa atong kinabuhi niya, gi-restore niya ang atong identity. Kung sa gani atong identity in Christ, we are His sons. Son good, kinubayang water. Pakiha lang doon na. Generic. Diba? Affected mo buta nila ang kultura. Basta laki. Murag kuyog na sa babae. Hallelujah. He restores our identity. Okay. Basa. 1, 2, 3, go. No one stays in the presence of God and stays in sin. Hello? Walay na nagpuyo sa presensya ng Diyos niya, magkabilin na walay kabaguhan. Hindi na tinuod mga exhort. Mabangkod ka sa dihan nata sa presensya.